Kapag wala kang ganito kung maging ama ka, napakahirap. Nung lumabas si Apollo, hindi ko na inisip yung sarili ko nun. Ang iniisip ko na lang, magtrabaho na lang para sa anak ko, para sa kanilang dalawa. Gabi na, nag-aalsa pa rin ng niyog, ng saging, hanggang sa sabi ko, magsipag talaga ako para maiangat ko yung pamilya ko sa hirap kasi napakahirap. Feeling ko, ito ang episode na magpapahinto ng lahat ng ibang mga vloggers dyan. Malamang sa malamang pagkatapos ng araw na to, magbubura kayo ng mga account. Dahil, eto na, kasama natin ngayon, Elias JTV sa Luis de Sets. Hi, brother! Hello po kuya, good morning po. Sa TV lang kita nakikita, ngayon personal na. So, eto, syempre. Idol na idol kasi. Idol mo ako? Oo naman, bakit naman? Totoo yan? Totoo nga. Magbigay ka ng 10 programa ko. Sige nga. Ano? Idol ha. Sige. Panindigan mo yung pagiging idol. O yan. Ano nga yan? 5 lang. Magbigay ka ng 5 show na ginawa ko. Tingnan natin. Tinitingnan lang kita. Pero 3. Yan. Tumawad na. ano? Kung ano rin, minute to minute. Tama, minute to minute. Okay. Yung ano. Alam niya, may isa. Kasi, nandun si nakita ko nung nakaraan yung kasama mo si Kuya Long. Ito tanong ko sa'yo, bago tayo pumunta sa interview talaga. Nakita mo si Long? Oo. Paano mo ilalarawan yung itsura niya? Na-disappoint ka ba sa itsura? Kaya nga, nung nakita mo siya, pag nakita mo ba siya in person, si Long? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Tingin mo ba, mas gwapo si Long sa personal o sa TV? Pareha lang. Parehong okay, parehong hindi. Pareha lang. Pambihira to. Eto, masaya tayo. Una-una, maraming salamat. Actually, matagal na namin ginagas si Elias din. Nagkakataon na sobrang dami mong ginagawa din. Pero eto, anong pakiramdam muna ngayon na, kumbaga, kilala ka na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Proud din sa sarili. Kasi, sa totoo lang, hindi ko naman hinangad na maging ganito eh. Biglaan lang kasi dumating. Sulit-sulitin ko na lang. Ang sarap pakinggan na proud ka sa sarili mo. Bakit yun ang una mong nasabi pag pinag-uusapan yung naging karera mo? Kasi proud ako eh. Kasi galing ako sa napakahirap kasi. Sipag lang ng sipag. Kumbaga, trabaho lang ng trabaho ay biglang dumating ng ganito. Sige, balikan natin yun. Sabi mo nga na napakasimpleng pamumuhay. Si Elias nung bata, kamusta nung kabataan mo? Okay lang naman yung kabataan ko. Walang cellphone, walang kuryente, namulat sa gas lang yung ilaw. Yun yung namin sa bukid. Hanggang sa dumating sa point na naging ganito, biglang nag-iba yung pamumuhay na namin ngayon. Kung ganun kasimple ang buhay mo dati, sabi mo nga, yung gas lang. Pero pag kunwari may mga pagsasalo ang pamilya. Kasi 'di ba ang kwento ng Pinoy, pag may pagsasalo o hindi kaya fiesta man, 'di ba sa barangay, may bata palagi na hinaharap na ikaw yung kakanta. O bilis para sa mga tito-tita mo, kanta ka. Ikaw ba ganun pinagdaanan mo? Hindi. Oh. Hindi ganun yung pinagdaanan ko. Tumitingin lang. Pero kumakanta lang talaga ako sa bahay lang o sa likod ng kalabaw. Sa likod ng kalabaw? Bakit di sa harap o sa gilid? Hindi, sa likod lang ng kalabaw. Sumasakay kasi. Okay. Kasi curious lang ako. May special ba dun sa likod ng kalabaw na dun ka kumakanta? Si tatay ba singer? Oo, si tatay. Si tatay. Saan siya kumakanta dati? Banda ba? Hindi, sa bahay lang din kumakanta. Simbahan? Never? Choir? Mga ganun? Sa simbahan din, siya yung gitarista dun. Okay, so meron. Si nanay? Sakto lang. Okay, so nakita ba ni tatay sa'yo nung bata ka pa lang na ay medyo may potensyal itong anak ko, ganun ba? O ano ba, napapanood mo si tatay kaya nahiligan mo din ng pagkanta? Hindi eh. Kusa lang din dumating eh. Seryoso? Parang lang. Radyo lang na sa amin nun, sa bukid. Walang cellphone, radyo lang. Sino pinapakinggan mo nun? April Boy. Ay, syempre. Alam niyo, actually, totoo yan Kung babalikan ko lang lahat din ng mga nakilala kong mga artist. Relax. Alam mo, feeling ko atakihin ka. Hinga. Feeling ko napakarami sa mga artist nagsimula sa galing ni April Boy. Oo. Kailan mo nasabi na, teka, medyo parang marunong ako kumanta. Ayan. Nung narinig ko kasi yung kanta ni April Boy sa radyo, Ano yung favorite mo? yung di kita ma-reach, di kita makaya. Kailan mo nalaman na, teka lang, parang kuha ko to Sabi lang ng kaibigan ko, parang kabusis mo Buti hindi sabi ng kalabaw kasi doon ako kakanta. So kailan mo nasabi na, okay, next step tayo. Gusto ko may nanonood na. Kumanta ako sa pa lang yun sa videokehan. Okay, inuman. Oo, inuman. Oo. Pumunta ako doon kasi nagkainuman yung mga barkada ng mga papa ko doon. Tapos sa videokehan, pumunta ako doon. Sabi ni Papa, kanta ka. Sabi ng mga kaibigan ko at sa mga
tropa ni Papa. Galing pala kumanta ng batang to. Baka sa susunod, sabi nila, hindi natin alam ang buhay, di ba? Galing, di ba? Galing. Next level. O, nagsimula ka nga. Sabi mo nga, nasa bukid ka, kumakanta. Nag-video okay kayo kasama barkada ni tatay. Kailan mo na next level na pwede ako magbanda o pwede kong gawing career to? High school na. Pag-aral ko ng high school sa Magpet National High School. Kasi mahilig din akong sumayaw-sayaw eh. Oo. Pagkatapos nun, biglang nagsabi yung teacher doon na may audition na kanta. Oo. Kung sinong gustong mag-audition, audition lang. Kaya nung time na yon, alas 5 na ng hapon yun, pumunta ako doon sa room. Tapos pagpasok ko doon, sabi ko sa teacher ko na Sir, pwede bang kumanta? Sabi niya sa akin, magaling ka ba? Aba. Sabi ko, Sir, nagduda pa kayo, ha? Oo. Sabi ko nga, kakanta nga para malaman kung okay ba yung boses ko. Sabi niya, sige, kumanta ka na. Yun yung kinanta ko kay April Boy. Nabigla na lang ako nung pagkatapos kong kumanta, bigla siyang tumayo. Pumalakpak siya sa akin. Sabi niya sa akin, simula bukas, banda ka na. Yun ang sabi niya sa akin. Okay. At bumalik ka rito, bibigyan na kita ng line kung ano yung kakantahin mo. Kinabukasan, bumalik ako doon. Pre-practice ko na. Hanggang sa nasanay, hanggang tinuloy ko na lang. Ayan, next level. Ayan, si Sir ang pumapalakpak sa'yo. Oo. Kailan naman yung napunta na sa, teka lang, pwede ko yatang pagkakitaan to. Hindi kaya yung may mga nag-iimbita na sa'yo. Ang tamang term para sa akin is kailan yung nararamdaman mo na lumalaki yung mundo mo? Nung time na dinala ako ng teacher ko sa gig niya, Okay. sabi niya, sama tayo kasi mahilig ka kumanta ng reggae. Wala kasi akong reggae. Sabi niya, samahan mo ako. Nabigla ako kasi napakaraming tao. Una-una, nahiya pa ako pero nung nakakanta na, okay na. Pero paano mo nasimulan yung hilig mo sa reggae? Kasi, at least para sa akin, hindi siya yung normal na naririnig o napagdaraanan ng isang batang Pinoy. Kumbaga, pag nag-singing contest ka, yung mga bata, palagi nandyan si Sir April Boy, Gary Valenciano, meron pa nga ng mga Basil Valdez. Hindi lahat nagre-reggae. Kaya nung nag-The Voice kami dati, nabutan mo ba si Kokoy Baldo? Oo naman. Ayan, Kokoy idol ko Baldo. yan, si Kokoy Baldo sa Malangit Nawa. Nung tumapak sa stage si Kokoy, lahat gulat na gulat. So ikaw, paano nagsimula yung hilig mo sa reggae? Kasi nung time na yun, yung binigay sa akin ng kanta ng teacher ko is, UPM pa yun. Mga love song na kanta pa yun. Hanggang sa, sabi ko, parang hindi naman ako makasayaw nito. Kailangan ko, yun ang habol mo. sabi ko, parang Gusto mo yung mas... Gusto ko yung sumayaw ako, gusto ko yung masayahin ako habang kumakanta. Bakit ba? Nangiiyak ka ba? Kasi emotional kasi yung mga love song di ba? So feeling mo kung kunwari, tumutok ka doon, pasimula pa lang ng concert mo, umiiyak ka na, hindi mo na kaya, alis ka na. Parang ganun. Gusto parang mo medyo mas pagpukan. Gusto ko yung masayahin lang. Okay. Hanggang sa may narinig ako sa YouTube na reggae. Sabi ko, ang ganda nito Pwede ko ngang kantahin siguro to, sabi ko. Naalala mo ba kung sino yun? Kung sino yung artist? Kasi kung OPM na reggae, pwede nga Tropical Depression. Tropical Depression. Idol yan. Oo, si Blackjack. Blackjack. Yun, idol na idol ko yun. Doon ako kumukuha ng lakas din kay Blackjack kasi yun yung pinaka-idol ko rin. Si Blackjack, malupit doon. May isang malupit na banda rin, tiga Pampanga, Chocolate Factory. Yung Chocolate Factory. Malupit din yan. Ano ba sana, kung hindi ka naging kahit anong performer, kung kunwari, ikaw lang, nasunod ka, walang kinalaman sa kanta, sa sayaw, ano sana ang gusto mo maging? Pulis. Yung pagkakasabi mo sa akin ng pulis, parang may masama ako. Parang tinatawag mo. Bakit pulis? Kasi yun din yung pangarap ko nun. At sa dalawa naman yun talaga yung pangarap ko. Yun nga yung tinanong ko sa'yo. Yun nga yung tinanong ko sa'yo Seaman o pulis? Seaman o pulis. Ang kaso sa seaman, takot ako sa malaking alon. Kaya naging pulis na lang. Naging pulis. Oo. Naalala mo ba kung magkano yung unang talent fee mo? Unang talent fee ko, 150. May banda ka na noon o personal lang sa'yo? Solo ka? Banda yun, banda. Kumbaga, yun lang. Kasi konti lang. 150, para malinaw lang 150, yun yung cut mo. O sana naman hindi 150 sa buong banda. Sa 500 lang kasi yun Tapos hati-hati kayo doon. Hati-hati. And then 150, 150. Pero ito totoo to Para sa isang simpleng bata sa probinsya, malaking bagay ang 150. Oo, malaki na Ano yung unang-una mong ginawa sa 150? Binili ko ng bigas. Astig, di ba? Ano sabi ni tatay, ng iyong pamilya, nung medyo kumita yung anak ko Ano pakiramdam na, teka, nagsimula lang to sa inuman na video pero eto ngayon, nakakabili na siya ng bigas. Kaya nga sabi ko nga,
pwede palang pagkakitaan tong boses na to. Kaya sabi ko, kung mayroon pa sa susunod, magkapera naman ako, bilhin naman ako ng maraming bigas. Yun ang sabi ko. Tapos nung napansin mo na sunod-sunod na, yung nakikilala ka na, pangalan mo nakikilala na, ano pakiramdam na nun? Masaya na kasi marami din na nagsasabi na, ay, magaling na bata yan. Mabait din. At saka masarap din. I like you! Parang pinapanood ko o kinakausap ko lang sarili ko. Alam na, magaling kumanta, masarap. Gusto ko tong batang to. Ikasama dyan. Pero yung nagkahagulo na venue, kasi nakikita ko online eh. Oo. Actually, magiging honest ako, bago pa kita narinig ng sobra-sobra, nagtitrending ka. Di ba? Mula sa sayaw mo, tapos nakikita. So, yung mga tao, curious, hayop, ang daming taong nagkakagulo. Kasi feeling ko, iba yung kumakanta ka sa videoke, iba yung kumakanta ka sa school. Pero pag nakikita mong nakakapuno ka na ng venue, tapos pag kumakanta ka, lahat sumasabay, yung sayaw mo, alam na alam nila, ano na ang pakiramdam sa'yo nun? Sabi ko sarili ko, ay marami na palang humahanga. Marami na pala akong mga fans ngayon. Pero sinasabi ko sarili ko, wag mo lang lakihan yung ulo mo. Ganun pa rin. Kung saan ka, dyan ka lang palagi. Marami din akong mga kilala kasi nagbabago kasi. Hayop yung kilig nila pag ginagawa mo na yung sayaw mo. Saan mo ba nakuha yung sayaw mo muna? Sa rubber tree lang ko nakuha yun. Ano Robert? Yung danta ng, yun ng rubber. Oh, kaya nga. Kumbaga, yan yung... Nilalaro natin yun nung bata tayo. Yan yung ginagawa yun ng... Kulay gray yun eh, di ba? Tama yung pagkakaalala ko. Baka kulangot lang yung nahawakan ko. yung ginagawang gulong. Oo, tama. Ayun yan. Tapos, Doon mo nakuha yung sayaw. doon. Kasi puno kasi yan. Ano yung puno? Kailangan mo... Sigurado ka ba sa magiging kwento mo? Kasi Oo, mamaya totoo yung nga. kwento mo sa puno, hindi ko mapapalabas yan. Totoo nga. Okay. Rubber tree. Tapos, kailangan may tapping knife ka para ikat mo siya para ng pagganon. Tama, okay. And then, hanggang pagkatapos mo siyang ikat, lalabas na yung danta niya. Okay, So, yun yung alam ko yun. tumutulo. Sige, ganun natin yun eh. Oh. Tapos, Paano napunta yung... Gusto ko malaman na yan, napunta na tayo doon. Paano napunta yung sayaw doon? kasi pag ganun eh, bago ka mag-cut, kailangan mong hawakan yung puno. Okay. Tapos, dito yung tapping knife mo. Okay. Hanggang sa bira ka ng bira. Pag ganun. Bira ka ng bira. Bira ka ng bira pa ganun. Okay. And hanggang sa lagyan mo ng spout dito sa ilalim, kaya pag ganun yung spout, binaliktad ko lang, pag ganun lang yung sa akin. Ano sa lahat, nung nagper-perform ka, sabi mo nga, nakita ko na namumuno ka ng mga venues, iikot mo na lahat, buong Pilipinas. Meron ka ba isang favorite moment para sa'yo na talaga namang yung nagpangiti sa puso mo? Favorite moment ko yung nakita ko yung 85 years old na babae. Kahit alas 11 na ng gabi noon, nakipagsiksikan pa rin siya para makita lang ako noon yung time na yun. Ano yun? Fan ba siya? Fan. Na nag-message sa'yo, Iho, manonood ako? O kumbaga yung habang nagper-perform ka, nakita mo siyang biglaan? Biglaan lang. Grabing siksikan ng time na yun. Tapos habang sumasayo ako, nakita ko siya, ang laki ng ngiti niya. Parang, sabi niya, parang bumalik ako sa pagkabata. Ayun ang sabi. Ang sarap niya! Okay. Parang bumalik na siya ng pagkabata. Yun yung moment na hindi ko malimutan. Kaya sabi ko, marami pala akong napasaya. Nakausap mo siya sa likod? Pina-backstage mo ba? O naging Hindi. magkaibigan? Nag-mic lang ako. Nay, kumusta ka dyan, Nay? Ay, ilang taon ka na ba? Yan, 85 years old. Oo. Tapos sabi niya, parang bumabalik ako sa pagkabata. Tapos sabi ko, marami para akong mga napasaya ng mga tao. Kaya sabi ko, ituloy ko itong pagpasaya sa mga tao. Ito tanong ko sa'yo, hindi ko na i-specific dahil for a while marami kang, alam mo na diba, na naging issue ka, ayoko nang i-specific. Para sa isang simpleng bata sa bukid, kayang dumaan ng 3 buhay na hindi niya pagdaraanan yon. Pero yung sa'yo, nagganon ka, tapos umabot ka sa TV, na may mga ganong klaseng issue na binabato sa'yo, nung time na yun, anong iniisip mo? Parang, may ganito ba? O di kaya, atras na kaya ako? Marami akong mga ng time yun. Napakaraming basher talaga. Yun. Oo, napakarami. Mga comment doon, napakalaswa ng bata yun, napakabastos. Sabi ko naman sa sarili ko, wala naman akong bastos na ginawa. Sumayaw lang naman ako. Wala naman akong hinubaran dyan sa harap sa stage. Tapos wala naman akong inano na babae. Nagpe-perform lang naman ako. Sabi ko nga, pagpatuloy ko to, hindi naman kayo nagpakain sa akin eh. Yan ang sabi ko. Yan yung malupit. Yan yung malupit. Pero nakita ko tuloy-tuloy ka. Dumating ka ba sa point na, which I think normal, na pagdaanan ng isang artist is mapapasabi ka bago matulog na pagod ako.
parang okay na siguro to. Okay na lahat ng ginawa ko. Tahimik na buhay na lang ang habol ko. Paminsan-minsan, nasasabi ko rin pagkatapos ng concert ko. Grabe, nakakapagod na. May ganun na rin. Pero paminsan-minsan din, nasasabi ko rin yan. Grabe, nakakapagod na, pero kailangan kong ipagpatuloy para maipagpatuloy ko rin yung pagpasaya ng mga tao. Nung kumita ka na, yung unang-unang, wag mo na bagitin syempre, yung amount. Nung medyo kumita ka na, nung unang malaking TF mo, ano ang ginawa mo doon sa pera? Kinuha ko ng prenda ng lubi. Ng niyog. Seryoso? Ng yun? Oo. Yun talaga? Oo, yung unang sahod ko. Eto, nag-sex bomb ka, di ba? Oo, guesting ko. Guesting ako dun. Ako kasi, alam naman natin na kung sa icon lang, iba ang nagawa ng sex bomb. Kumbaga, henerasyon ang may alam ng sex bomb. So, kamusta naman yung effort na yun kasama ng sex bomb? Grabe yung experience doon. Napakasaya. Kasi ang lupit din nila lahat eh. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, noon, dinarasal ko lang na makapunta dito. Ngayon, nandito na. Kasama ko na sila Rochelle Pangilinan. Stig yan, no? Oo. Stig. Tapos, kami pa ni Rochelle talaga yung nagkasama doon sa stage. Oh. Sabi ko sa kanya, ang galing yung sumayaw. Kaya ko ba itong tapatan? Sabi ko. Rochelle yan! Baka ano, pasubo ka dyan, yari ka dyan. Ay, di ko kaya. Gawa na lang ako ng movies ko kahit ano. Alam natin si Elias na nakikita natin nagte-trending, lahat-lahat na. Paano ka pagka walang ginagawa? Sa bahay naman ang pag-usapan. Kapag nandun ako sa bahay, doon ako inalagaan ko yung baby namin, si Apollo. Yan, binabantayan ko palagi. At saka, malambing din naman ako sa kanila. At saka pagdating din sa bahay, mabait ako doon. Siyempre naman, mabait ako pag natutulog lang doon. Anong pwede mong ikwento? Bilang isang airpot naman, ano ang pakiramdam bilang daddy? Ano yung sayang na ibibigay sa'yo? Paminsan-minsan, mahirap din kapag wala kang ganito. Totoo. Realistic yan. Kapag wala kang ganito, kung maging ama ka, napakahirap. Nung lumabas si Apollo, wala kaming ganito talaga eh. Wala pa eh, kasi Napakahirap. kung 5 years, di ba, pwede natin sabihin na nagtuloy-tuloy ka, mga 2 years, 3 years, di ba? Oh. Walang trabaho ng trabaho sa bukid. At saka, hindi ko na inisip yung sarili ko nun. Ang iniisip ko na lang, magtrabaho na lang Sila. para sa anak ko, para sa kanilang dalawa, para matustusan kung ano yung mga pangangailangan sa bahay. Tsaka kung ano yung gustong bilhin, maibigay ko. Yun lang yung ko na dati. Nagtatrabaho araw-araw. Tapos matapos na, gabi na, nag-aalsa pa rin ng niyog, Oo. ng saging, ng rubber. Yun yung trabaho ko doon. Hanggang sa, sabi ko, magsipag talaga ako para maiangat ko yung pamilya ko sa hirap. Kasi napakahirap kung wala kang talaga, pera. Di, at saka realidad yan. Alam mo, gusto, bilang isang airpot din, syempre gusto natin sabihin na, ay, madali magkapamilya. Pero ako, sabi ko, kahit paano, tayo, binigyan tayo ng magandang pagkakataon. Siguro yung ibang mga magulang dyan, magigets nyo to. Tayo, nabigyan tayo ng magandang pagkakataon na mag-provide sa family. Pero maniwala po kayo, iba ang responsibilidad, hindi lang ng ama, pati ng mga ina, na pag ang realidad ay marami talagang kailangang bayaran sa buhay. Masarap tingnan, pictures, tawanan, bakasyon, pero ang realidad, mahirap talaga kung wala kayong sa pamilya, no? Napakahirap talaga kung wala kang maisustento talaga. Ngayon, ano pa ang gustong marating ni Elias? Yan. Sabi ko nga, parang okay na to eh. Pero gusto ko pang... I-claim mo na. Gusto ko pang ikutin ng buong mundo eh. Saan ka naman nakapunta? Kwento mo, mabilis lang. Unang biyahe mo, unang lipad mo. Japan. Wow, nag-Japan. Kamusta yung unang out of the country na lipad mo? Maganda, napakagandang experience na. May pangalawa, Hong Kong. So Japan unang-una. Oo. Ano na-appreciate mo sa Japan? Kasi sabi ko, babalikan ko lang, galing ka sa simpleng pamumuhay. At marami sa mga kilala natin, sa mga probinsya, minsan nga, hindi nga sila nakakapunta sa ibang Visayas o Mindanao. Kaya nga. Pero nung na-expose ka sa ibang mga bansa, ayan, Japan, ano masasabi mo? Ang masasabi ko sa Japan, grabe, napakarespetado ng mga tao doon. Kapag sumakayin sila ng bus doon, nakalinya talaga. Oo. Dito sa atin, umalis ka dyan, ako muna. Nangyari na sa'yo sa Japan, yung pag nakaiwan ka ng gamit, ihahabol talaga nila Oo, sa'yo. habol talaga. At saka, kung may naiwan ka man na gamit, hindi talaga nila gagalawin. Naalala ko one time sa Japan kami ni Jessie, nawala kami. Tas, di pa uso yung mga yung mga map, di ba? Di pa uso yan. May tinanungan kami, sa Tokyo yata kami, na sabi ko, excuse me, how do you get there? Kahit napapunta siya dito,
eh yung pupuntahan namin, pakaliwa. Talagang sinamahan niya kami. Talaga hanggang sa papunta. Hanggang sa pag-uwi namin, nasa bahay namin siya ngayon. Ang tagal na niya doon sa bahay. Hindi namin mapaalis. Nandun lang. Naiilang na nga ako, pagbaba ko, nakaganon lang din siya. Pero di ko alam. Kung bibigyan ka ng isang dream project, collaboration, sinong gusto mo pa makasama? Ikaw na lang. Yung pagkakasabi mo may nalang eh. Pwede na sana yung ikaw eh. Pero nilagyan mo ng nalang, parang Consuelo de Bobo lang ako. Di ba nag-aasap ka? Nag-aasap ka ba? Oo, nag-aasap ako. ka. Ano ang pakiramdam na makita lahat ng mga celebrity na nandun? Grabe. Sa TV ko lang sila nakikita, ngayon nasa harapan ko na. At saka nakausap ko na rin. Hindi ko rin akalain na makarating ako doon eh. Biglaan lang din na napasayaw ako doon. Anong gusto mo sabihin doon sa mga sabi nila na, ay hindi, ibang mga tao, ay sa probinsya lang ako, wala akong chance ng sumikat. Kung ano man yung boses ko, dito muna sa probinsya. Anong gusto mo sabihin sa lahat na ganun ang nararamdaman o pinagdaraanan? Ang masasabi ko sa kanila, huwag kayong mahiya. Kasi wala naman talaga tayong hiya. Totoo naman! Oo! Pilitin niyo yung sarili niyo na itodo lahat. Ibigay niyo lahat. At saka kung ano man yung tinig ng puso niyo, sundin niyo yun. Kung ano yung gusto niyo, ipagpatuloy niyo yun. Kung ano yung iniisip nyo, huwag mo nang gawin. Pagpatuloy mo rin. Tuloy lang sa pangarap, huwag kayong mahiya. Yun lang. Marami tayong kilalang napaka-talented pero nadadali ng hiya. Meron akong mga kakilala na napakagaling. Mataas yung boses, magaling sumayaw. Pero ang sabi din niya, ay hindi, dito lang talaga ako. Ayaw ko na dun. Pangmalakihan na nahihiya. Sa mga fans mo, anong gusto mo sabihin? Sa mga fans ko rin dyan. Sa mga bashers. Fans muna. Fans. Sa mga fans ko dyan, maraming salamat sa araw-araw na pagsuporta sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, siguro wala ko ngayon dito. Nandun pa ako sa bukid ngayon nagtatrabaho. At nang dahil sa inyo lahat, nandito na ako ngayon. Saka maraming salamat sa inyo. I love you all. At syempre, yung mga basher mo, anong gusto mo sabihin siya? Kasama yan! Sa mga basher diha! Banatan mo! Sa mga basher diha, pagpatuloy nyo lang yung pag-bash nyo sa akin. Kasi malaki na yung kita ko sa inyo. Totoo yan! Totoo yan! Alam nyo, hindi nyo lang namamalayan. Ito, totoo to magiging honest ako. Sa mga basher dyan, hindi nyo lang namamalayan. Pinagkakakitaan namin kayo. Di ba? Bawat view ninyo, bawat comment ninyo, dagdag yun sa kinikita namin. Kaya thank you pa rin sa inyo. Maraming salamat sa inyo kasi napakalaking pera na dumating sa amin. Totoo naman, Pag di ba? binabash nyo kami. Oo. Kasi pag nag-bash kayo, kunwari may video si Elias. Pag nag-comment kayo dyan, mag-bash kayo, may ibang makakapanood nun. Titignan, ano yung comment na yun? Papanoorin nila yun. Dagdag na naman yun. Tapos mag-comment sila. May ibang makakapanood. Kikita na naman, di ba? God bless pa rin sa inyo. Oo. Maraming salamat pa rin sa inyong lahat. At saka, magpatuloy nyo lang palagi kasi nasanay na rin kami. Gusto ko to. Gusto ko tong hayop na to. Hayop to. Gusto ko to. Last na lang, bago tayo tumuloy, panapos lang. Ano yung parang pinakamalaking pangarap mo para sa'yo, sa pamilya mo? Kumbaga, yun yung nakikita mo, end goal mo. Pangarap lang naman sulit-sulitin na lang. Oo, kasi Yun ang gusto ko. maka-concert ako kahit saan-saang mundo. Kahit sa ang mundo, ibang planeta, papunta ka na sa ibang planeta. Kung gusto Mahirap ko. pa yan ngayon, Elias, ha? Oo. Sa ibang bansa pala. Pero kung sakali man, isipin mo, first ever sa history ng interplanetary tour. Hindi ka lang bansa, ibang planeta ikutin mo. Kahit ibang bansa. Maikot. Oo, maikot. Hindi ako natuwa ako dahil sa dami-rami na nakausap ko, hayop ka. At sinasabi ko yon na masaya dahil refreshing kang tao. Kumbaga, kaya mong sabihin kung ano nasa utak mo, nasa puso mo. Alam mo kung anong binigay sa'yo ng Diyos. Alam mo kung ano kaya pang ibigay ng Diyos. At higit sa lahat, kaya mong balikan ang iyong pinanggalingan. At bihira na yon ngayon. At iikot ka, may mga show ka, di ba? Tama? Sa mga kababayan natin dyan sa Australia. So, Uy. kita-kits po tayo dyan ngayong March. Nandyan kami. Sana magkita-kita tayo lahat dyan kung hindi tayo mabubulag. New Zealand, meron din. O New New Zealand. Zealand, May 10. Nandyan kami sa New Zealand. And, May 30, balik kami sa Japan. Di ba? Para sa... Di, ang lupit lang eh. Para sa batang kumakanta na ang nakakarinig lang sa kanya ay kalabaw. Oo. Kalabaw at saka mga tutubi, mga ritap-tap dun sa Pero, Elias, alam ko na marami kang nagpasaya. Pero kung sakali man, kaya mo ba na ituro sa akin
ang dance step mo. Ay, bakit Pero naman hindi? mag-ingat ka, kasi pag ginawa ko ang dance step mo, baka baguhin mo yung sayo dahil makikita mo na ang tugatog ng galing. Okay lang din naman. Handa naman akong baguhin yung step eh. Bigay ko lang sa'yo yun. Ganito. Okay. Yan. Saka ganito pa. Yan, dalawang... Paano pag ganyan? Masama ba yung ganyan? Hindi naman. Yan, ganyan. Ayan. Ganyan lang. Oh. Pangalang, dalawa. Yan pa. Paano pag... Oh, yan, okay. Yan. Oh, Yan. oh. Kasi may pataas pa siya. Yun. Eh, may pagilid pa. Oh, ano kami? Oh, go. Oh, kita mo? Ayan. Kita mo? Oh. Ang Ready? galing mo nga. Ready? And 1, 2, 3, go. Oh. Pataas. Pataas pa. Pagilid. Oh. Brother Elias, Salamat. God bless you, brother. Maraming God bless salamat you. sa iyo din po. More Sana- blessing. God bless always. God bless. Sana magtuloy-tuloy ang iyong performances, ang pagpapasaya bilang ama, bilang asawa, at lahat-lahat na. At sana sobrang dami pa ang taon na ibibigay sa iyo ng industriya. Yan, God bless, salamat. brother. Salamat sa iyo din po, kuya. Maraming salamat po. Yun lang, guys. Thank you for watching Luis Listens. Papunta sa inyo to. Yan. Bye-bye.